Nasa kabilang linya po natin ang Pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, si Dr. Jose Rene De Grano. Magandang umaga po, Dr. De Grano. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Banyes. Doc. Magandang umaga, Drew and John. Morning po, Dr. Grano. Long time no here. Good morning. Salamat po, Doc, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin. Doc, tumataas po ang leptospirosis cases at hindi lang pala itong mga leptospirosis cases, pati rin yung mga sakit na may kaugnayan po kapag tag-ulan. Sa inyo po ba, sa mga pribadong ospital, kamusta na po ba ang yung mga isinusugod po sa mga private hospitals? So, meron ho ba kayong datos na hawak, Dr. De Grano, kung gaano karami sila? Sa kasalukuyan, actually, walang masyado, Although, meron pa rin, tumaas ng konti, karamihan kasi sa mga leptospirosis, tinanong namin yung, pumunta sila sa, sa mga government facilities. So, ngayon, halos puno, ang mga sa National Capital Region, yung ating mga government facilities, halos sa punuan ngayon, At siguro yung mga spillage na lang, yung mga talagang hindi matanggap sa government facilities, nagtatakbuhan sila sa pribadong ospital. Pero Doc De Grano, di ho ba meron pong, sinabi ni Secretary Ted Herbosa, merong nakalaan na tama ba 10% sa mga private hospitals, yung 10% ho niyan, Bed capacity. yung bed capacity, para po doon sa mga PhilHealth members, yung sa mga kababayan po natin, yung mga hindi afford po na makapagpagamot. Opo. Tama po yun. At sila naman po ay tatanggapin yan, especially kung mga emergency cases po. Yun nga lang po, mas mabilis mapuno siyempre itong ating mga ward or yung basic accommodation yung ward. na yan. Opo. Yung ward. Isa pa po Tama mga po concern, Dr. De Grano, isa pang concern yung sinasabing zero billing. Meron po bang epekto sa mga pribadong ospital itong pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya ika-4 na SONA? Well, yung pong aming tinatawag na 10% na yan po ay para dun sa talagang supposedly ito yung no balance billing. Basta kaya po ng PhilHealth na punuan lahat yan, wala talaga halos silang babayaran dyan. Huwag lang talagang sobra sigurong tumagal sila sa ospital, baka hindi kayanin ng pondo nung kanyang benefits. So minsan, meron silang tinatawag na out of pocket or excess nung tinatawag nating PhilHealth benefits nila. That's the time naman po na tumatanggap naman tayo, of course, ng mga tinatawag nating guarantee letters na nagmumura naman po sa Department of Health, yung MAIP fund. Halimbawa po mga GL, nabanggit nyo rin lang yung GL, Dr. De Grano. Yung mga sa mga politiko ba, tinatanggap ng mga ospital or dapat tanggapin ng mga private hospital? GL from actually, yung kanila naman po, yung kanilang inibigay, dumadaan lang sa kanila, actually, recommendation lang nila. Ang talagang pondo pong yan, nagmumula po yan sa ating Department of Health. DOH. So, may rekomendasyon sila, ganyan. Then, meron naman po usually memorandum of agreement ang ating pribadong ospital with the Department of Health. Sinecheck lang po nila yan at pagka nakita po nilang maayos naman yung mga papeles, yun po, binabawas po nila yan at binibigyan nila. Tinatanggap po nila yung guarantee letter. May karapatan din po ba ang mga pribadong ospital na tanggihan? Kasi may mga nababanggit po na may specific kung hindi man at yung iba talaga totaling walang tinatanggap na GL. Kasi po may MOA, may memorandum of agreement na sinasign niya na ibig sabihin tatanggapin talaga ng mga ospital yan, kasi yan po ina-advance ang ang services. So maghihintay ang mga ospital ng mga around 60 days bago sila bayaran. So yung iba pong ospital wala silang MOA, so usually hindi sila tumatanggap. Pero marami pong ospital ang may MOA at tumatanggap po ng guarantee letters. Pero Dr. De Grano, as of today, yung 10% na allocated, ngayon ba hindi naman ho ba hindi naman full capacity ngayon yung yung ward pala? Yung ward pong yun na 10%, yun po ang kaunahan kasi napupuno,
Kasi siyempre, Expected na. halimbawa, 100 beds yun, 10 lang pong beds ang ward, ano? At siyempre, yung ating mga kababayan, unahin talaga nila magpunta doon sa, ano, sa halos walang bayad, ano po, yung 10% Opo, na yan, 10%. ano? So, yun po ang pinakamabilis mapuno. Kaya, minsan, pagdating nila, ano, kulang na. Pero kung pag emergency po, tatanggapin pa rin po sila. Right. Ano po ba sa palagay niya sa base sa tala ninyo, Dr. Degrano, ang pinaka number one na sakit ngayon na sinusugod sa mga pribadong ospital maliban dito sa mga related sa bagyo? Mm. Well, ang kaunahan po, siyempre, itong related dun sa bagyo nangyari na sa mga around Yung 2 weeks sunod-sunod. ago. Ngayon pong lang ito nararamdaman natin at lumalabas ngayon, ano? Kasi yung parang pinaka ano niyan, incubation period ng leptospirosis mga around 2 weeks. So ngayon po natin mararamdaman yan. Ngayon yung epekto naman po ng tinatawag nating mga ng dengue, kasi yan po siyempre doon sa pagbaha may naiipon tubig, doon pumupunta ang mga lamok, ano? Yung mga lamok na nagkokos nitong nagdadala nitong dengue, dumadami rin po ngayon ng dengue. Yun naman po, siyempre, pagka mahina ang katawan nyo at inupo, sipon, tamaan kayo ng trangkaso, yun, nagkakapulmonia po. Yun ang so far, yun po ang dumadaming kaso. Sa panahon nangyari ito. po kahapon, with your indulgence, Dr. Degrano, sa mga initang balitaktakan sa Senado, wala po bang related na sakit na umusbong? Wala po ko yan? ba? Wala. Yung mga na-stress ba? Yung mga sumakit ang ulo tsaka alta pressure dibdib? po. Baka marami pong inalta. Opo. Alta presyon. Akala ko sasabihin mo, kleptospirosis eh. Hindi, pinatatawa lang ako namin kayo kasi maraming uminit ang ulo kahapon, Dr. Degrano. Baka ako nadagdagan yung mga pasyente nyo eh. Baka maraming inalta lang po. Yun naman po eh. Pero Dr. Degrano, kagaya po doon sa kasi sa PGH emergency room nila, punuan na. Sa NKTI, merong surge ng leptospirosis cases. Sa private hospitals ko ba nakakaranas na po tayo ng pagdami po? Sabihin po natin yung Full surge capacity. po. Oo, surge po ng cases po ng mga ganito pong kaso. Wala naman hubang kayo na itatalang ganon, Dr. Degrano? Wala pa? So far wala po Wala dito, pa, especially po dito sa mga probinsya, no. Meron po pero pailan-ilan lang, ano. Nakita po namin na siguro talaga yung epekto nung yung sa leptospirosis po. Epekto yan namatay talaga na ng nga. pagbaha, ano. You know na ang karamihan naman po ay sa National Capital Region, siguro sa Region 3. Yan, ang Region 2, medyo ano yan, nagbabahaan din diyan. Pero dito po halimbawa sa ibang areas dito naman halimbawa sa Calabarzon, hindi po ganoon ano yung pagbaha eh. So wala po silang masyadong nakikitang gano'n na pagtaas ng mga leptospirosis. Pero kahapon po kausap ko yung mga taga National Capital Region, especially yung mga government facilities natin. Talaga pong nagtaasan, halos punuan po sila ngayon ng mga kaso. Alright. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang panawagan, Dr. Degrano, lalo po yung sa ating mga kababayan. At take note, Dr. Degrano, hindi pa tapos ang tag-ulan. At so, meron pa ho tayong Totoo po ine-expect na mga papasok pang mga bagyo, Dr. Degrano. Ano mga panawagan po natin sa ating mga kababayan, lalo po yung sa mga pasyente, Dr. Degrano? Yun nga po, sana po ay tayo mag-ingat. No? Prevention lagi po is better than yung cure sinasabi natin po. No? Kasi magastos talaga na ma-hospital so far ngayon. No? Kahit po sabihin natin na tayo ay pupunta sa isang zero balance billing, etc. sa government facilities, wala kayong babayaran. Pero still, maaabala kayong mabuti. Ano? Hindi kayo makapagtrabaho. Opo. Hindi kayo makakapaghanap buhay na ganyan. Paano na yung pamilya no? Kung may sakit kayo. So, as much as possible, huwag po tayong mag-expose sa mga ganyang mga ng kalikasan. No? Imagine, kahit bahangin, gusto nyo maligo sa baha. Alam nyo namang delikado yan. Pag tinamaan na po tayo, mabuti kung mild lang. Pero kung delikado po kasi minsan ang leptospirosis ay nakamamatay po yan. So dapat po ingatan po natin yan mabuti. Opo.
Wala ho bang namatay na pasyente doon sa private hospitals? Meron ho bang cases? Wala po kaming masyado na Okay. receive na na gano'n. Ano? Very good. Kasi karamihan nga po nagpupunta Puro sila sa public. oo. Kasi alam niyo po, ang magastos po yan pag na leptospirosis. Ang daming test na binibigay. Kaya sa dengue. Madaming gamot. Diba? Kaya medyo magastos. So. Alright. Maraming salamat po, Dr. Degrano, sa inyo pong paalala at ingat po kayo, Doc. Magandang umaga po. Good morning, sir. Good luck. Ingat po. Doc. God bless po. Good morning God din po. bless. Apo. Salamat po. Si Dr. Jose Rene Degrano, ang Pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, o PHAPI.